Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong Thursday ng gabi, October 23, 2025, narito ang inyong Independent Weather Update na nakabatay sa pinakahuling ulat mula sa Pag-asa. Kanina pong 2:00 ng hapon, ayon sa Pag-asa, humina ang bagyong Salome at ito ay naging low pressure area na lamang. Huling namataan ito sa layong 130 kilometers west-northwest ng Lawag, Ilocos Norte. Sa ngayon, nakakaapekto pa rin ito sa Ilocos Norte, maging sa Batanes at Babuyan Islands, kung saan patuloy na maaaring maranasan ang mga pag-ulan. Wala na pong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa ating bansa. Samantala, patuloy na makakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Ito ay dulot ng pagsasalubong ng hangin mula sa Hilaga at Timog Hemisphere na nagbubuo ng mga kaulapan. Dahil dito, asahan ang mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, ilang bahagi ng Northern Mindanao at Sox-Sargen. Posible ring makaapekto ang ITCZ sa Palawan, Negros Island Region, Guimaras at Iloilo. Pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa posibleng flash floods at landslides dulot ng malalakas na ulan. Bukod dito, nakakaapekto rin ang easterlies o mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko na magdudulot ng mga maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkidlat sa northern at eastern Samar, Bicol Region at Quezon Province. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magiging generally fair weather naman, bagaman may tsansa pa rin ang mga panandaliang thunderstorms. Kahit wala ng wind signal, posible pa rin ang mga pabugso-bugsong hangin dulot ng northeasterly wind flow. Sa mga susunod na araw, inaasahan ding magsisimula na ang epekto ng amihan o northeast monsoon. Bukas, patuloy ang impluwensya ng northeasterly wind flow sa Batanes at Babuyan Islands, kaya't asahan pa rin ang mga pag-ulan. Sa malaking bahagi ng Luzon, magiging mainit at maalinsangan sa umaga na may posibilidad ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, mananatiling maulan dahil sa ITCZ, partikular sa Palawan at malaking bahagi ng Mindanao. Sa Visayas naman, asahan ang generally fair weather. Sa karagatan, wala nang nakataas na gale warning, ngunit pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda na mag-ingat sa mga baybayin ng Hilagang, Kanlurang at silangang bahagi ng Luzon dahil sa moderate to rough seas na maaaring umabot sa taas na 3.7 meters. Sa susunod na 3 days, mula Saturday hanggang Monday, magiging generally fair weather sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, bagaman may mga panandaliang pag-ulan sa Batanes, Babuyan Islands at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Sa Mindanao, magpapatuloy ang epekto ng ITCZ hanggang Saturday, lalo na sa silangan at hilagang bahagi, ngunit posibleng maging mas maaliwalas pagsapit ng Sunday hanggang Monday, maliban sa mga pag-ulan sa kanlurang Mindanao, tulad ng Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. Bilang isang independent weather forecaster na nagbabase sa opisyal na datos ng Pag-asa, patuloy kong ihahatid sa inyo ang malinaw at tumpak na impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Manatiling alerto, magdala ng payong, at mag-ingat po sa posibleng biglaang pagbuhos ng ulan. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.